Magandang araw po sa inyong lahat. Isang pagpapala mula sa ating Panginoon. Ang araw na ito upang tayo ay muli magpatuloy sa ating pag-aaral, pagbubulay-bulay sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. At ito po yung ating magiging gabay tungo sa pagtahak natin sa tamang landas na ating dapat tahakin sa buhay na ito upang tayo ay lumakad sa landas ng katwiran tungo sa buhay na may kaliwanagan na nagmumula sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Ituloy po natin ang ating pagbabasa sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, versikulo 33 hanggang 37. Dito po ay sinasabi ng ating Panginoon, "Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito. At ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong nakakapagsabi ng mabubuting bagay kung kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita." Dito po'y maliwanag na itinuturo sa atin ng Panginoon yung ating mga tamang dapat gawin, sabihin. Sapagkat sabi nga po ng Panginoon, tayo ay hahatulan batay sa ating mga sinasabi. Kaya ang dapat po, iwasan po natin yung mga pananalita na kahit pabiro lang ay hindi po dapat lumabas sa ating bibig. Sapagkat ang mga masasamang pananalita po ay hindi po ito galing sa Diyos. Ito po ay inilalagay ng kaaway sa ating pong isip. Kaya patuloy po tayong tinuturuan ng ating Panginoon kung ano ang ating mga tamang dapat gawin, isipin, at sabihin upang hindi tayo maakay ng gawa ng kaaway tungo sa landas ng kapahamakan. Sapagkat ang Panginoon po ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Siya po ay lagi nating kasama. Subalit binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan. Pero binigyan din po tayo ng Panginoon ng kaalaman ng tamang pag-iisip. At ang dapat po nating piliin ay ang sumunod sa mga itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Sabi ko nga po doon sa isang video ko, ano ba ang mahirap na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Alin po ba mahirap sa dalawa? Ang magmahal o ang magalit? Ang tumulong sa kapwa o ikaw yung tinutulungan? Kaya kung dadalangin po tayo sa Panginoon sa ating mga pangangailangan, sa mga gusto nating mangyari sa ating buhay, ay ito po'y ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Pero sabi po ng Panginoon, unahin muna nating hanapin ang kanyang kaharian. At ang lahat ng ito'y ipagkakaloob niya sa atin. Sapagkat ang lahat po ng nandito sa sanlibutan ay sa Panginoon. Tayo po'y nilikha ng Panginoon upang maging tigapamahala sa lahat ng mga nandito sa sanlibutan. Subalit, ayaw po ng Panginoon na tayo'y maging makasarili. At sa lahat ng ating mga tinatangkilik ay wala tayong iniisip, kundi yung ating sarili lamang. Mali po ito. Hindi po ito ang gusto ng ating Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon, anuman yung meron tayo, i-share po natin sa ating mga kapatiran, sa mga taong nasa paligid natin. Kung meron tayong kaalaman,
Kung meron tayong kayamanan o anumang talento, kalakasan, gamitin po natin ang lahat ng ito para mapapurihan natin ang ating Panginoon. Sa patuloy na paggawa natin ng mabuti, tayo po'y nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Sa panahon pong ito na masyado na po na nakakabahala, dapat po ay lagi tayong handa. Hindi po natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa araw ng bukas o sa bawat oras na dumarating sa ating buhay. Subalit, dumalangin po tayo sa Panginoon na tayo kanyang protektahan. Tayo lagi niyang samahan, gabayan, at ilayo sa lahat ng anumang gawa ng kaaway. Maraming salamat po at patuloy tayong gabayan, pagpalain ng ating buhay at makapangyarihan.